binanggit yung mga lesson picks, binanggit yung momentum, naglabas ng mga bagong heroes, and these are coaches na alam nating matinik pagdating sa draft. Ano kaya ang aasahan natin from them? Again, keep in mind, Suyu is definitely much playable in the playoffs. Tinanggal yung Matilda Alpha kagad. Full respect from Falcons AP Bren. And there goes Yung the pinanggit Suyu mo. first pick. Yeah, and alam mo kahapon, no, kung babalikan natin, yung alpha na to, 3 games, ito yung ginamit ni MP The King, and it was so effective to the point that Falcons AP Brand decided to go through with banning it. Ngayon pa lang, first phase ng draft. Parang hindi ito. Hindi na, well, technically, Uber pa rin naman kasi may Hylos, pero revitalize. Pero may Ling on the hands of MP The King. And the thing about the Hylos pick of Blacklist International that I really like is that it's nice up against the Suyu. Kasi ang gusto ng Suyu, up close and personal eh. Na parang lalapit siya, ano ba tawag doon? Parang susugatan kanya 3 beses. Diba? Iwawashing-washing kanya ng 3 beses. Pero trip kasi ng Hylos yun. Ang problema lang is may mobility rin kasi yung Suyo. Parang nga siyang pinapagitnaan ni Nolan, tsaka ni Julian na parang may burst capability si Suyu, pero meron din siyang pang-out. Yeah, and alam mo, no, ang speaking of Ube, sino pa ba ang pwedeng gumamit ng Ube than this Faramis? But then going back to the point, isa din siguro sa mga pwede kong ihalin tulad dito sa Suyu na to, yung para siyang may same mechanic ng Yi Sun-shin. Kasi nakakatuwang makita, but ang naging response is this Lu Yi. Can I just say na parang sobrang bilis mag-draft nung parang may Blitz, sagot agad doon sa mga heroes nila. Pero parang direct answer siya, if I'm not mistaken, tama ba, Midnight? Yeah. Ang malupit dito, best of the best talaga. Kumbaga, naglabas yung dalawang kapitan natin nung kanilang mga best heroes. Remember, even nung time na hindi meta si Faramis sa international tournament, sabi ni Few, wala akong pakialam. And ito yung talagang ito yung identity ng Falcons AP Brand. Ever since Coach Trevor went to this team, parang nandoon yung idea na sound lagi, fundamentally speaking, yung kanilang draft. And that's also one of the biggest reasons why the Faramis works with Falcons AP Brand. Pero with Blacklist International, yung nahanap nating bagong code dito sa kanilang gameplay, it was also reintroduced nung bumalik si Haji sa support and nilabas niya yung kanyang Luwei. And ito yung mga utility gameplays na nakikita natin from both sides. So magandang laban to kasi talagang kumaga nagtatapatan sila ng mga secret weapon nila. Oo. And grabe, Luyi, na parang for the longest time ang lagi nating ina-associate with Haji nung mga panahon na nasa peak yung Blacklist International Eve, Farsa. And now parang entirely different concept kasi ang goal ng Luyi ay makapag-provide ng parang in a way espasyo sa mapa. Pero yung pagkakaban ng Ruby and Nathan right now ay specifically targeting Oheb. So I think Harith, fina-force nila na mag-Harith si Oheb. I think Harith Lunox ang fina-force dito ng Falcons AP Brand. Unless they find a different marksman here for Oheb, ilalapit talaga nila. Maganda yung Arlott answer kasi it's a decent solution versus the Netherrealm. And it's also nice to have this kind of XP laner against mobile assassins like like the Suyu. Ang lamang lang talaga ni Suyu dito sa laban na to is again may additional sustain coming out from the Netherrealm. So hindi ganun nakakatakot yung Louis, Arlott, high loss. It's just a matter of enough ba yung damage output ng Blacklist International. So heading into the last phase of Falcons AP Brand, Marksman and potential rogue na naikulong nila. And the XP. Glue. I like this. So this means na yung kanilang gatot is gonna be Ogwen's hero. Yes. Kasi Glue is for Flap TZ. Ano kaya yung kanilang magiging hero for Super Marco? Claude. Feeling ko nga. Claude. Bea, Pwede din sila mag-carry. Claude or Carry. Kasi parang yung crowd control dito ng side naman ng Blacklist International medyo iba pa. Pero iba ang ating, Carry. Carry for the lineup of Falcons AP Brand. Ano ang best na hero ngayon? Harith talaga yata yung naisip ko na parang in a way, kayang pumalag. Yun yung problema. Sinet-upan talaga nila yung yung Harith. Ayan na. So, it's Harith para dito sa Blacklist International. So, parang early answers dun sa mga threats supposedly from Blacklist and even for Falcons sa AP Bren. Anong thoughts nyo dyan? Nagre-react yung dalawa kasama natin dito. Iniisip ko lang kung may sagot yung Blacklist International dun sa Glue tsaka Gatot. Kasi merong sagot yung Falcons AP Bren dun sa Hylos pick. So, sobrang...
Ang pinakamalaking problema ng Falcons AP Bro dito is yung Ling. Pero if makaharap na snowball dito yung FCAP, I think they're gonna be able to transition out of the mid game much better compared to what the Blacklist has in their composition. Again, kontrahan na magiging labanan para dito sa ating dalawang kupunan. Napaka-importante ng game number 1. This is all about the momentum. Sino kaya sa ating dalawang kupunan na makakakuha ng momentum? Ihatid nyo kami sa Land of Dawn. Casters, pasok! Legacy, laban sa legacy. Parehong may napaka-rich na history pagdating dito sa MPL, even crowned as a world champions. Muli kami makasama nyo, Burrito Natina nga pala, on the match 1. Game number 1 ng ating upper bracket semifinals. Nakaka-excite ito. Again, nabanggit mo yung mga legasiyan na itatak ng dalawang kupunan na ito. Specifically, yung dalawang player na na-highlight natin kanina, Few at itong si Haji. The all-time idol and the all-around agent. Nakita na natin on different or various roles dito si Haji, and now going back to one of his root roles ay nakikita talaga natin kung paano siya nakakapanglason. Kahapon, sabi rin ni Danica sa palag-palag nila, di ba? Sila na ang bagong lason ngayong season. Naku, speak of lason, na malalason ata si Flap TZ dito, tamang talon lang. And Gwen, nakamba yung kanyang tot. Kaya lang problema level number siya dito. And this time, may pasok itong members mula dito sa Blacklist International. At sila nakakuha ng first blood. Haji, almost 40% yung buhay, pero aatras na muna dito mga agents. Hindi nila finefret na sabi nila kanina sa panel, ano yung mga pang-clapback. Ito, yung answer namin. Ay, naku, nahatak pa, pero hindi pa sapat yung damage ng Ghost Bursters sa'yo. Pero may nag-pass dito ni Lord JM. Abas ka, DC, kailangan na umatras. Pero doon si MP the King for the clean up. Maagang pang-aabuso mula sa Blacklist International. Sabi mo, clean up, ang aga rin nilang nagwawalis dito sa loob ng mapa. And definitely, nakita natin ngayon yung early strengths ng isang Ling. And with that, level 4 achieved na agad-agad for MP the King. Naku, mahirap ito kung retrihan lang ang pag-uusapan. Actually, na-point out ito ni Coach kahapon, na itong isang Suyu ay mahirap kalaban. Oo. Di ba? Dahil meron siya, yung second skill niya, pag pinindot mo kasi yung parang Balmond yun eh. Di ba parang, si Suyu, no? Oo, yung bumabagsak na ganun plus the retry. Magkaiba kasi yung mechanics when it comes to the tap and hold kapag ginagamit mo yung Suyu. Pero for me, nakikita natin na mas early the better for him. Mas nahihirapan siya mag-skill kapag late game na. And for Falcons AP Brand, kaya pa rin naman gawa ng paraan. Kaso nga lang yung paraan na yun ay nililimitahan ng ganito kaaga ng mga agents. Ang aga na ito, 1.2k gold lead para sa kupunan ng Blacklist International. Lang mahirap. Nakakuha na kagad ng kill yung Ling. Alam mo naman yung snowball na inaabangan ng isang Ling. Kapag umabot ka na ng 5-minute mark na hindi ka pa namamatay, tapos nakakakuha ka kagad ng mga kills mo, talagang machechikan yan. Ganoon naman sa Falcons AP Bren, naka-ready naman sila kahit papano. No? Kung titingnan mo yung kanilang lineup, may extended team fight sila nakakayahan dito. And yung pantunaw mula kay Super Marco exactly. mamaya. They have each, sabihin natin, pang counterplay dito. Pero ang kalakasan talaga for Blacklist International is the early snowball or scale up here for MP the Kingsling. At hindi na nga questionable yun for now. Lalo na't very comfortable ang kanyang positioning pagdating dito na si Gwen mapipilitan pang gamitin agad this early yung ultimate niya para lang makatakas. Yeah, ganun din naman si Perks. Pero ang maganda, nakikita at pinaparamdam na kagad nila dito kay Ogen na hindi ka pwedeng humarap sa mga members namin. Kahit may Revitalize ka pa, kahit meron ka bang Steel Bones na passive. Wala, hindi nila binibilang yan, hindi nila masyadong na-overthink. Pero right now for Blacklist International, ang ganda ng early game momentum nila right now. Hindi sila nadi-disturb basta-basta. And most likely, nakikita natin na mas sila yung mas pupuruhan natin makita na mag-i-initiate ng mga team fights. And speaking of which, maagang diversion play. Ayan na yung diversion play. Flicker out mula kay Super Marco, pero siya ang unang ma-out dito sa may top lane. Nakaunang death na kagad itong si Super Makmak. Ngayon naman si Few ay nakasilip din. Tamang post lamang. Pero ramdam mo yung kunat talaga ng frontliners dito ng Blacklist. Yeah, and aside from that, pagka-level 4 agad ni Haji, basta meron na siyang diversion, mararamdaman na natin ngayon yung element of surprise na sila at sila lagi. Yung mas makikita natin na
na magiging agresibo dito for Falcons AP Bren. Kasi most likely kapag may Faramis ka, hindi naman pang sugod talaga. More on, you're on the waiting game if you're on Falcons AP Bren. Pero ngayon, no more waiting, nag-respond na ang pangalawang pagong sa laban na to. Oo nga, no? Parang naisip ko nga rin yun eh. Kasi kung meron kang Faramis, medyo may kabitinan ka dun sa instant burst na manggagaling sa isang Magic hero. No? And yun naman yung napunuan ng mga heroes dito ng Blacklist International. Imagine mo, meron kang a gold laner na Magic damage. Andyan si Haji with the dispersion rotation. And even yung Ring of Punishment, Magic damage. Meron din yun eh. Kompleto. Tumitibok-tibok lang yun eh. Diba? Pero may damage pa rin. And you also have the stun here na pwedeng gawin nga ni Perks. Pero aside from that, kasi si Few, para ma-maximize mo, kailangan nasa vicinity siya. Kaso nga lang, sila yung nasa vicinity ngayon ng mga members ng agents. Natunaw ka agad yung main setup hero dito ng Falcons AP Bren. Habang si Flap TZ, kailangan matras. Hinabol? Nailapag yung Glorious Pathway. Naku po, takbo muna dito ang Falcons AP Bren. Pero ilalaban na rin. Tapos yung blade na nagamit na. Leatherman Kakanihan with the nandyan. King. Lord JM with the kill. Same with the MP, the King. Napalalim din itong si MP. Pero wala nga pakialam dahil double kill kagad. Iba ang Si gising. Lord JM. Grabe, iba yung gising ngayon ni Lord JM, no? Gumising siya, Lord na agad siya ngayon. Oo. And definitely, kanina pa natin nakikita na ang gagandahan ng mga swabe niyang Vengeance. Finest slash man yan. And look at that KD, a 5-0 to siya this early. Talagang nasabi na natin na compliment niya ng gusto dito yung Ling sa lineup nila. Yeah, sobrang ganda kasi ng ginawa din dito Ayan ng Blacklist pa. sila. Pero mamaya natin mag-usapan niya kasi merong magaganap na Infinix Instant Replay. Ayan yun, after nung Red Realm, saktong Tempest of Blade, hindi man nasakto yung knock-up na yon mula sa Tempest of Blade, but still, naiwasan niya yung potential na kill na dapat makuha ng Falcons AP Bren against him. Yeah, MP the King living life on the edge siya kanina doon Kanina, Pero, oo. medyo yung mga hukay na ng mga kailangan niya namang iwasan. Pero for Falcons AP Bren, nagre-rev up pa kasi yung engine nila for now. Pero kasi sa pag-aantay mo na umiinit pa yung makina, mas dodoble na yung init at gigil ngayon for Blacklist International. Nakita natin ngayon na maaga pang mga agents. Andyan na nga lang din na pagsama ng Entre Gold Lane. Nandyan yung reaction for Falcons AP Bren, pero tila ba ngayon ay medyo sila yung naghahanap sa dilim rito. Well, ang hirap din kasi talagang, kumbaga, palagan yung early game dito ng Blacklist International. Even yung, yung mga pokes lang ni Haji, kahit hindi makakuha ng kill to, malaking tulong kasi mag-uuntugan kayo, may dispersion rotation. Oo. Tapos si Lord JM, gamit na gamit niya. Remember na just din, yung Adjust. isang Arlo, di ba, wala nang mana yan. Wala nang mana cost lahat ng skills niya. So, yun yung parang nagagamit dito ngayon ng Blacklist International. At dun sa may bandang ibaba, nabasag pa nga di napigilan dito ng Beast. Kaya naniniwala na ako sa playoffs mode, hindi sa forever. Sa playoffs mode ng mga players natin. Kasi iba talaga yung nagiging aura nila. And believe me when I say na kapag ka itong version ng Blacklist talaga, hindi tayo magtataka na ganito sila katapang, ganito sila kalakas. Okay. At nandito ang Sunny Puwersa na nga ba? Magkakaklash na nga ba? Okay, hinatak sila dito. Si Perks, available pa naman yung kanyang Glorious Pathway. Kaya kumbaga, andun siya para saluhin na lahat ng damage at siya nga yung magsisilbi ditong sponge, At taga-gastos ng mga skills ng Falcons AP Bren. Siya ang gastador. Oo. Pero ngayon, para sa Blacklist, afford nila yung ganong klase ng mga paglalim. Remember, meron silang diversion play dito for Haji. And definitely for Falcons AP Bren, lagi kasing at the back of their ends, may threat na baka biglang likuran na naman si Super Marco. Kahit si Kyle TZ, hindi siya sobrang laya na makapag-deny, makapagnakaw. Pero ngayon, yung Turtle, mananakaw ba nila sa kamay ng Blacklist? Ako, medyo malayo ata itong si Kyle TZ at libreng pagong ang makukuha. 3 pagong, ladies and gentlemen, para sa Blacklist International. Smooth run for the early game. 8 minutes into the game. 0-8 ang ating kill score. And right now, Burrito, may diversion na naman. Sila yung mag-aabang. Makakasalubong ba nila dito ang mga Beasts? Okay. Nakikiramdam lang dito si Ogen. Alam niya na may Nakita tao. niya! Pero kayang-kaya siyang tunawin ang mga members dito ng Blacklist International. Mabilisan lang, tunaw kagad si Ogwen. May nag-aabang pang MP the King sa may bandang baba. Wala, pinasok na nga kagad dito. Wala, wapakis na. Kayo tinamahan mo sa blade. Pero makakatakas ba siya? Yes, sir. Sakto lang din. Pasok si Kyle TZ ba? Doon yung kanyang Hahabol? dash. Si Super Marco ay nakaantabay din. MP the King, napakaraming dash nito pero hindi susuko ata. Si Super Marco, doon sa may bandang ibaba, may nangyayari din. Makakatakas pa rin naman. Medyo kinabahan, medyo nadulas lang ng konti dun sa MP the King.
Pero sa ngayon, wala pa rin nakukuhang kills ang Falcon sa AP Bren. Habang ang Blacklist, ramdam natin na may ganong klase ng mga paglalim sa MP. Pero ramdam mo yung disiplina pa rin for them. Sobrang different version to sa nakita natin na regular season. And now, they're activated. The bigger, the better. Yung mga setup plays ay pumapabor pa for Blacklist! Ayan na yung final slash! Advantage, mamamatay na ko yun. Ilatag na rin yung Zaman Force. Same with the ultimate from Perks. Oh no! Nakadalawa na kagad itong si Oheb. Hindi man nila mababasag yung Torre doon sa may bandang gitna, pero ang dami nila nakuha. Umuulan na mga double kills here for Blacklist International. And not only that, pumapabor din sa kanilang bigger picture. We have 3 turrets destroyed. Apat pa nga dahil matatanggal na rin yung Torre leads may bandang gitna. And all the lead is going onto the hands of Blacklist International. Sila talaga yung aggressor dito. And hindi naman nakakapagtaka kasi nga naman, makuha mo nga yung parang nasa 3 minutes, 4 minutes pa lang tayo. Naka 5 kills na kagad si Lord JM. So ang hirap talagang palagan. At hindi rin biro yung damage ng isang Arlod. Remember, ang dami ng kits niyan. Di ba pang disengage, pang re-engage, at marami pang iba. Tsaka nakita rin natin na maraming naging adjustment ang Blacklist International. But it's for the better eh. Ngayon nakita natin yung final form nila. Katulad nung naglaro kahapon, same 5-man. And that same 5-man ngayon na mas nagdo-dominate sa game number 1. 10 minutes into the game, 11 kill score. At may Lord pang makukuha ngayon ang Blacklist International. Napakalinis at napakagandang laro ang pinapakita ng Blacklist International. Wala pa rin basag na torre para sa kanilang kupunan. Masasabi ko na sobrang nakalkula ng Blacklist International yung naging laro na ito. Inopen yung Suyu. Wala kami, sabi nila dito, okay, na alam na namin nung day number 1 kung ano yung mga naging sagot sa isang Suyu. Nabasa na nila. Wala mang alpha, pero ito ang ihahanda namin sa And ngayon, the earlier, the better nga talaga for Blacklist International. Yung Lord ay tatapak doon sa may bandang taas diversion. Hey! Si KTG pala ang pipitasin! Inabangan doon sa purple buff. Sama-sama na naman ang Blacklist International. Ito na yung na bagong code ng ube para sa kanilang kupunan. Kakaibang banding to, burrito. Kakaiba. Imagine mo, ang inaasahan mo lang na heal dito ay yung revitalize mula kay Perks. Diba? Isipin mo yun. Oh, ayan na naman. Ayan na naman. Palaban na naman dito ang Blacklist International. Under the turret pa yan! Ay, mamamatay! Tinamaan ang single trailing ngayon. Tapos sublime na gamit ng aring gaga dito ni MP the King. At dapat umana yung Torre dun sa may bandang itaas. Dire-diretso lang! Ang magiging call dito ng Blacklist International. 10.6 kay Gold League. At hindi bumabagsak ang mga bees. At ang game number 1 para sa mga agents. A clean game para sa Blacklist International! Wow! Grabe yung naging adjustment! Grabe na yung code!